Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at meron po tayong magandang lalaki na pasyente sa harap natin. Kaya lang, tinakpan niyang lahat eh. Nahiya. Okay. So, ilang taon na po kayo? 38 po. 38. Ano pong trabaho natin? Ano po, liaison collector. Okay. So, sa field kayo? Field po. Okay. So, kayo rin ang nagko-collect, ganun ba? Opo. Okay. So, kumusta yung mga customer or mga kliyente ninyo? Hindi ba kayo nahirapan kumulek? Nahirapan din daw. On time ba sila magbabayad? O Hindi po. hindi? Okay. Sabihin natin, kaya po tinatanong ko po ito kasi hindi tayo sa nagmamarites po tayo, no? Hindi naman tayo pumapasok sa mga bagay na hindi dapat pasukan kasi hindi man tayo nakikialam kung hindi kailangan. Kaya po, tinatanong ko po ito, which is very important, no? Sabihin natin, personal and social history ito, no? Kasi personal na trabaho at saka pwede rin social connections, no? Kasi pupunta siya sa mga kliyente, sisingil sila. Kaya po tinatanong po natin ito kasi may high blood po siya. Ayun, no? So ang bilang isang doktor, hindi lang po hanggang reseta lang tayo, okay? At yun na, tapos na. Okay? We should go beyond. Kasi pag hindi bumababa yung blood pressure ng isang pasyente, pwede rin ito dahil sa kanyang problema, okay, sa kanyang personal and social life, no? Which in this case is very much related sa kanyang trabaho bilang isang kolektor, no? Okay, so tinatanong po natin ito kasi pag maraming hindi makabayad, syempre, hindi maging masaya yung boss niya, baka siya naman ang pagalitan, no? So aakyat yung blood pressure niya, no? Kaya kailangan tanungin din natin para at least kung hindi masyado maganda yung blood pressure control niya, alam niya na kung bakit. At syempre, hindi naman kailangan kaagad-agad increase natin yung dosage ng gamot niya or kaya magdagdag tayo ng pangalawang gamot para sa kanyang high blood pressure, di ba? So kailangan talaga malaman ng pasyente kung anong mga contributory factors, okay, sa kaniyang pagtaakyat ng blood pressure para kung mas may idea na siya, alam na niya kung bakit hindi masyado siya magiging lalong magiging sabihin natin nervyos, no? Okay? Lalo pag nagpapakuha pa siya ng blood pressure sa labas, syempre expect natin na magna-nervyos lalo yung pasyente at aakyat lalo yung blood pressure niya. Okay? So anyway, so sabihin natin, out of 10 kliyente or out of 10 customers na pinupuntahan mo, sabihin natin sa 10, okay? Ilan ba nagbabayad out of 10 kliyente? Bana-bana lang. Kalahati? Kalahati po. So paano yung 5? Sasabihin nila next week na lang, ganon. Wala pa silang collection po. Ayun. Pero sa usapan ninyo, syempre, dapat magbayad na sila, di ba? Kaya kayo po pumupunta doon. Kasi kung wala sa usapan na hindi pa kailangan, hindi pa due date, hindi pa na due yung date na kukolektahin mo sila, syempre, ikaw naman sususpetsahan ko. Baka mamaya maganda yung empleyado nila doon. Pinupuntahan mo lang hindi lang para mag-collect, kundi para makita niya yung magandang lalaki mo, di ba? Ay, hindi naman po. Joke lang Okay. So, talagang 50%, 50 po. Talaga? Ilang taon na po kayo sa kumpanya? Magpa 5 years. Uy! So talagang trusted ka na talaga siguro, no? 5 years di ba? Sa umpisa, yun na ang trabaho ninyo or? Ganun na po. Ganun na. So i-compare po ninyo yung batting average ninyo sa collection, yung successful collection.
dati kung 10 kliyente ang pinupuntahan mo, yung 5 years ago or yung 4 years ago, dati po, kung 10 kliyente ang pinupuntahan ninyo, i-compare ninyo sa 10 kliyente ang pinupuntahan ninyo ngayon, mas marami po nagbabayad ba noon? Compare ngayon? Compare ngayon, mas marami po noon. Hindi kayo nahirapan mag-collect noon? Hindi masyado? Hindi masyado, pero ngayon kasi pag yung pumutok na yung ano ba, yung mga Cheque? hindi yung Akala ko pumutok yung cheque. ano Ano? yung mga sa gobyerno po ba, anong ano. Okay. So, may connection pala ito sa Okay. gobyerno na ano, yung Oh. flood control, ganun ba? Sa akin po, ganyan kasi ganyan ang ano wala na siguro silang project ano. I see. So, So, ano, ayun sa eh. mga cons. Okay, hindi ko na tanongin yung ano, yung tungkol diyan, medyo sensitive na kasi, no. Okay. Baka mamaya hindi na niya pwede divulge yung mga ganyan na bagay. So anyway, kukunan ko po yung blood pressure na ngayon kasi pumunta siya dito para follow up, no. The last time you came here was June 19, no, at yung blood pressure po nila 160/110. Okay, dalawang gamot po ang reseta ko, yung losartan sa umaga, yung 100 mg at saka yung amlodipine 10 mg sa gabi. Okay. So yung trabaho po ba ninyo daytime, no, from 8 o'clock re-report na kayo. 8 o'clock to 5 o'clock uwi na kayo. Yes po. So hindi po kayo nag-overtime ngayon. Ay wala po. Wala man Okay. pong overtime sa. Okay, sige. So kukunan ko po yung blood pressure niya, ha. Okay. Galing po kayo sa sa pagko-collect. Ay, sa ngayon nag-absent po ako. Nag-absent kayo para magpapa-check up lang para po. lang po. Okay, sige. Sige, titingnan natin, ha. Siguro maganda yung hindi kayo galing sa collection kasi kung puro hindi nagbabayad, baka ang BP mo ngayon mataas. Okay. So, 145/70 compared to 160/110 a month ago. Pero, katulad ng sinabi ko dati, yung unang blood pressure, hindi dapat natin i-record. Dapat, kumuha tayo ng pangalawang. Yung pangalawang blood pressure, yun ang tunay. Kasi sa unang blood pressure, paglagay natin ito, okay, syempre, sisikip ito, maiipit yung ugat. Natural man talaga, ipitin natin yung ugat. Pero sa sobrang nabigla yung ugat, pwede siya magliit kaagad. No? Okay? Lalo mag-vasospasm. Kaya yung unang blood pressure po, usually, mas mataas compared sa ikalawang pagkuha ng blood pressure, which is yung totoong blood pressure. Kaya, huwag natin i-record yung unang blood pressure. Ang i-record natin, yung pangalawang blood pressure. Pero dapat, hindi pwede tanggalin. Kasi pag tinanggal mo ito at ilagay mo na naman ito, balik na naman tayo sa unang take. No? Kasi, syempre, mabigla na naman yung ugat dito kasi bagong lagay na naman. So, useless. So, pag magkuha tayo ng pangalawang blood pressure, hindi dapat natin pwede tanggalin ito para magiging reliable and accurate yung second blood pressure na take natin. Okay, so, kunin ko po yung pangalawang blood pressure ninyo, Hindi naman po kayo nanigarilyo. Ay, wala na po. Okay, so mas mababa ngayon. 130/70. No? 130. Okay. Ang taon nito. Tapos na ang araw niya. Akin na naman. So anyway, okay, yung unang blood pressure niya ay 140/70. At yung pangalawang kuha po natin ay 130/70. Okay, which is a lot lower than yung unang pagkuha natin yung blood pressure niya nung hindi pa siya nag-inom ng gamot, no? Nung last June, hindi pa kayo nag-take ng gamot, no? So, first time lang po kayo na-discover. So, 160/110, no? Which is stage 3, no? Ngayon po, normal na po, 130/70. So, pwede na natin i-try tanggalin yung pangalawang gamot. So, ang inumin lang po din nyo, yung losartan lamang, no? Once a day, okay, for 1 month. Then, after 1 month, babalik po tayo dito
babalik po kayo dito. At syempre, ang ating target is kung pwede, kahit isang gamot lang, kung pwede, yung pinagababa na dosage para hindi masyado mabigat sa bulsa. Okay, so kaya po, pabalikin kita 1 month after, okay, para titingnan natin kung umakyat ba yung blood pressure ninyo dahil tinanggal natin yung amlodipine ninyo. That's one. Number 2, para malaman natin kung pwede ba natin bawasan mo pa yung dosage ng losartan pagbalik po ninyo dito, ha? Okay? Pumayat na po kayo? Pumapayat na po kayo? Hindi pa po masyado. Ay, so ibig sabihin, pero nag-exercise ako. kasi nakakatulong yung pagbawas ng timbang eh. Katulad ng sinabi ko, pag tumatanda ang isang tao at tumataba, tumataas yung blood pressure. Pero pag bumababa po yung timbang, pero hindi naman bumabata, imposible, no? Hindi naman paatras yung edad natin, no? Pero pag pumapayat ang isang tao, bumababa yung blood pressure. So nakakatulong po yung pagpapayat, ha, para yung dosage ng gamot natin ay at its minimum, and therefore yung gastos rin po natin ay will also be at its minimum. Okay? Magandang hapon po. Maraming salamat po.